That is not love for oneself. The wildest love because and only because one pleases. Precisely conditioned love is nothing else but manipulative, selfish love. And this kind of loving has no place in Christian. Ang hirap sa iyo, sarili mo lang yung isip mo. On the other hand, true unconditional love is and must always be a free human being. And that is why all of us here are eating this afternoon. Fidel and Roxy, we are all here to witness, not only to witness. Sa mga biyayang ating natanggap na at humihiling po tayo ng tulong. Sa tulong manalangin ng mahal na ina ng Birhen ng Antipon, ang ating mga kahilingan ay magkakaroon ng katutunan at upang maging ganap ang aming pagdiriwang. Aminin muna ang nagawa nating mga kasalanan. Tumulong tayo sa Diyos sa Kanyang awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng pagkakandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Jordan, pusbos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kakain sa buong panahon iyon kahit gutom na siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar. Sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibigin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paratan, ito'y umalis at naghintay sa ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin ang Panginoong Yesu Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Patuloy po natin isama sa panalangin ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ng ating Santo Papa na si Papa Francisco. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang kami.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasanan ng Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang 40 araw, sa mga nagdanais kumapit sa mga pagbubalang gari ng Antipolo, nandun sa gilid ng akyatan at pwede po kayo magdasal at mahawakan ang relo ng mahal na ina. Uli, pabalik tayo sa mensahe sa Misakito, ang tukso ay nilalayuan, hindi nilalabutan, at ang tukso, marami ito ang magbigay ng sarap. Pero sa kaunting sarap, mapagbuhay naman tayo pag-ibig dahil tayo ay nagkasala at naging alipin ng kasalanan. Kaya ang hamon sa isang ito at ang tanong, ano ang nais mong iwanan at bitawan na nagagawang mga kasalanan upang magkaroon ka ng tunay na kapayapaan, kaginhawan, at ang Diyos magkakaroon ng kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay pag-iwang na po natin ang banal na misa, humayo pa yung tagkayang kapayapaan at laging nagmamahalan. Salamat sa Diyos. Naiwanan niyo ako. Ayan yung mga unang damit. Ganda ng damit. Mana yung tingnan mo? Ganda ng damit. Dito pa yung umalik. Kasi dyan marami yung umalik.